Anniversary, dito sa Colosas 2, ang talata ay 7. Na nangangugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Purihin ang Panginoon. Sino ang makapaghahandog ng masaganang pagpapasalamat sa Diyos? Alam niyo, mga minamahal, mga kaibigan, ang tao, instinct sa tao na nakapagpapasalamat lamang sa Diyos, pagsagana. Ay, di ba? Sino ang nakakaranas ng ganyan? Sa oras na ito, maunawaan natin na hindi lamang sa panahon ng sagana tayo makapagpapasalamat sa Diyos. Maging sa panahon na tayo ay nasa mga, o kung tawagin mga crisis sa buhay, matututo tayong magiging mapagpasalamat sa Diyos. Sapagkat yan ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng saganang paghahandog? Kaya nga, kung ating uunawain yan, ang bountiful blessings leading to thanksgiving, ibig sabihin, stable ka. Kaya nga, hindi yan ibig sabihin na sagana ka lang, kundi establisado ka. Matatag. Kaya ka ngayon, makapagpapasalamat ng sagana sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya nga, dapat yung pagpapasalamat na totoo ay nagmumula sa kasinsiruhan ng ating mga puso. Praise the Lord. Ngayon, sino makapagpapasalamat o makapaghahandog ng sagana sa Diyos? Ang una ay yung may matibay na pananampalataya. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng may matibay na pananampalataya? Mayroon kang paninindigan sa Diyos. Amen. May halimbawa sa banal na kasulatan. Nung si Abel at si Cain ay naghandog sa Diyos. Dito, pinatunayan ng banal na kasulatan kung sino ang tinanggap na paghahandog, kung anong uring paghahandog o pagpapasalamat ang kinalugdan ng Diyos. Hindi pala lahat ng pagpapasalamat ng tao sa Diyos ay tinatanggap. Ay halimbawa na lang natin yan sa ating mga buhay. Minsan hindi tayo nalulugod sa mga pagpapasalamat na mula lang sa ilong. Di ba? May nakapagpapasalamat na hindi maibuka. Kaya, thanks na lang. Thanks na lang, hindi pa binuo eh. Sa banal na kasulatan, hindi pala lahat ng pagpapasalamat ng tao sa Diyos ay tinatanggap ng Diyos. Basahin muna natin yan ng si Cain at si Abel ay naghandog sa Panginoon. Sino ang kinalugdan ng Diyos? Dito sa aklat ng Hebreo, 11, ang talatay 4, sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito ay sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob, at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa. Kaya may legacy, may mabuting marka. Ang isang taong ang kanyang pagpapasalamat sa Diyos ay tinatanggap ng Diyos. Si Abel ay kinalugdan ng Diyos kaysa kay Cain. Ano kaya ang dahilan? Dito natin makikita ang may matibay na pananampalataya. May pananampalataya sa Diyos na ang kanyang paghahandog ay kinalugdan ng Diyos. Amen. Balikan natin sa Genesis. Kung anong ibig sabihin kung bakit si Abel ay kinalugdan ng Diyos ang kanyang pagpapasalamat kaysa kanyang kapatid na si Cain. Kaya sa magkakapatid, iba-iba ang katangian, di ba?
Hindi ibig sabihin magkapatid, pare-parehas ng katangian. Kaya makikita din natin dito sa Genesis, Kabanatang 4, ang talata ay 3. Maunawaan natin na hindi basta makapagpasalamat sa Diyos o makapaghandog. Sa Genesis 4, ang talata ay 3, ganito ang pahayag. At nangyari nang lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. Si Cain ay nagdala rin ng mga bunga ng kanyang mga ani. Sa verse 4, at nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon, at nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Praise the Lord. Makikita nyo sa banal na kasulatan, ipinapahayag kung bakit si Abel ay kinalugtan ng Diyos, bunga ng kanyang pagpapasalamat sa Diyos, ang dahilan sapagkat ordinaryong pagpapasalamat lang ang kay Cain. Si Abel, pinaka the best sa lahat ng kanyang mga ani, bunga ng kanyang mga pagpapagal, Praise the Lord. pinakamabuti, pinakapangunahin, sapagkat ganyan ang pagpaparangal sa Diyos. Amen. Isipin nyo na lang, Glory to God. kahit may kaibigan kayo, gumawa ng mabuti sa inyo bigyan mo ng tira-tirang pagkain, parang hindi maganda. Ganon ang kay Cain. At si Abel ay kinalugdan ng Diyos, sapagkat sabi nga sa Proverbs, ang pasalamatan ng Diyos ay dapat sa pinakamabuti. Amen. Amen. Bakit? Diyos siya Amen. Diyos siya ng pinagmumulan ng lahat ng nasa atin. Lahat ng mga bagay na nasa atin. Dito sa Proverbs, Kabanatang 3, ang talata ay Siyam. Parangalin mo ang Panginoon ng inyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Kaya pagdating sa pagpapasalamat sa Diyos, dapat pinaka-the best, pinaka-mabuti, pangunahin, bago ang lahat, Diyos muna. Amen. Purihin Praise ng the Lord. Panginoon. Yan Lord palang God. ibig sabihin na makapaghahandog ka lamang ng sagana sa Diyos, pinaka-mabuting paghahandog ay bunga patay sa pananampalataya mula sa salita ng Diyos. Kaya nga sa Biblia, lahat ng mga halimbawa dito, makikita mo, mababasa mo, upang ikaw ay maging establisado, matibay, matatag. Amen. Kahit anong dumating sa iyo na bagyo, Diyos sa Diyos ka pa rin. Amen. Praise the Lord. Magpapasalamat ka pa rin sa Diyos. Purihin ang Panginoon. God. Ano pa? Pangalawa, ang pinayaman sa lahat ng mga